Kinuha niya ang tinapay, tinaas sa Diyos, ipinanalangin, at ipinamahagi sa mga tao. Sasapat kaya yung 5 tinapay sa napakaraming tao? Kung literal, hindi po yun sasapat. At ang pinas niya po sa Panginoon at ipinamahagi, nakakain ng lahat at anong nangyari? Dumami po ang tinapay na ibinigay po ng Bana. Amen. At nakakain ng napakaraming tao at nag-ipunin pa po yung lumanis. Ano nangyari? Nakapunan pa sila ng 12 kain. Amen. Pakabuti talaga ng Panginoon. No, sa pangako pa lang ng Panginoon, naroon na yung mga pagpapala. Amen. Sa lahat ng bagay, nangangako ang Diyos na kung tayo lumapit sa Kanya, binigyan tayo ng kapahingahan. Amen. Pwede sa Pinisian. Amen. Mayroon nga lang pong pamatayan ng Lord para tayo po ay makapagpahinga sa kahirapan ng buhay. Amen. At ngayon, tayo na lang naman po sa pagbibigay sa Panginoon. Hindi magiging kumplito ang ating pagsampas sa Diyos na buhay kung wala po ang pagbibigay. At bago po tayo na lang sa pagbibigay sa Panginoon, ako po muna ay napakasalamat sa Diyos na buhay. Amen. Sa mga nakalipas na araw na ako'y walang trabaho, simula ng 2015, ako'y pinagpahinga na ng Lord. Pero napakabuti ng Diyos na mayroong ginamit ang Panginoon para ako'y pakainin sa pamagitan ko ng aking mga anak. Amen. At ang Diyos po ay nagtatalaga po yan. Amen. Napakasalamat ako sa Diyos na buhay sa mga nakalipas na araw na talagang ako'y nagkaroon ng trangkaso. Amen. Pero sabi ng mga araw mga karaan, ang siko na ito po ay may lang po yan. Amen. Kailangan na po lagi sa Panginoon at alam niyo po, hindi pa po uminom ng gamot. Amen. Ang lagi pong hiningi sa Diyos ay ang kagalingan. Mintin lang po pag-inom ng maraming tubig at sa awa ng Diyos sa panahon ng ako'y kapanin sa Kanya, ako po ngayon ay narito. At yan po ay sa habag ng Diyos, sa tulong ng Diyos, ako po ang Kanyang pinagaling. At sa Diyos po ang natapapuri. Pasalamat din po ako sa paglingap ng Diyos sa aking mga mahal sa buhay. At dadako na po tayo sa pagbigay po sa Panginoon. Amen. Alam niyo po naman na sa lahat ng ating mga income, ang Diyos po dyan ay mayroon pong kasapong bahagi. Lagi pong sinasabi ng aklat na Deuteronomio 14 verse 22, kukunan ninyo na yung kasapong bahagi ang inyong mga ani taon-taon. Mga alang langis at mga alagang hayop. Amen. Tayo po ngayon ay wala naman pong mga alagang hayop, pero may kanya-kanya po tayo kukunan ng kinabubuhay. At ang lahat po ng ating pong income sa loob ng isang linggo, hindi po lahat yan ay para sa atin. Mayroon pong bahagi po diyan ni Diyos. Bakit nais na Diyos na kuha ng isa pong bahagi ang ating mga income sa loob ng isang linggo? Dahil gusto ng Diyos na makita ang katapatan mo sa Kanya. Dahil sa maging katapatan mo sa Diyos, doon Kanya pagpapalain. Amen. Titingnan ng Diyos, ano ka sa pong bahagi, bibigay mo. At titingnan ng Diyos kung talagang sumusunod ka sa iyo, sa Kanyang sinasabi. Amen. Sa pamagitan po na pagtatapat natin sa Diyos, ay kasapong bahagi, doon niya po tayo pagpapalain. Amen. At para namihin ko yan ng Diyos, makipagbukas po kayo sa akin sa klan po ng Jan. Ito po ay pagpapakain, amen, ng Panginoon sa mga tao. Sabi po dito sa klan po ng Jan, chapter 6, 1 hanggang pababa. Sabi po dito, pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag din lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Filipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga tao ito? Sinabi niya iyon upang sugurin si Filipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Filipe, kahit na po halagang 200 sa lating tinak ng tinapay ay hindi sapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres,
na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masaya. Ganoon na ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain. Amen. Makita po dito po natin na mayroong batang nagbigay ng tinapay na 5 piraso. Amen. Ibinigay po yon sa Panginoon. Amen. Binigay po yung 5 tinapay, yung bata po may dala, binigay kay Christ. Amen. At ano po ang ginawa ng Panginoon? Kinuha niya ang tinapay, tinaas sa Diyos, ipinanalangin, at ipinamahagi sa mga tao. Sasapat kaya yung 5 tinapay sa napakaraming tao? Kung literal, hindi po yun sasapat. Ano ginawa ni Christ? Tinaas po sa Panginoon. At ang pinas niya po sa Panginoon at ipinamahagi, nakakain ng lahat at anong nangyari? Dumami po ang tinapay na ibinigay po ng bata. Amen. At nakakain ng napakaraming tao at nag-ipunin pa po yung lumanis. Ano nangyari? Nakapunan pa sila ng 12 kain. Amen. Sa ating buhay ngayon, amen. Kapag tayo po ay nagbigay sa Panginoon, amen, naging kasapong bahagi po natin sa ating mga iniidam, sa ating mga kinikita sa loob ng 1 linggo. Kapag nakita ng Panginoon na tayo lang ay nagbigay, tatanggapin po ng Diyos yan, ng Panginoon Isos, at itataas sa Ama sa kalangitan. Amen. Para ito ay pagpapalain. At ganun din po ang gagawin ng Panginoong Diyos na buhay Ama na makapangyarihan, ang gagawin ng mga ibinigay po natin sa Diyos na ikasapong bahagi. Itataas po yan ng Panginoon Isus sa Ama at hilingin niya na ito po ay pagpapalay at pararamihin. Amen. Kaya po kailangan po natin na magbigay sapagkat wala tayong ibibigay, wala po itataas ang Panginoon Isus sa Ama para po tayo lahat ay pagpapalain. Amen. Nakita po natin 5 tinapay lang nagtinaas ng Panginoon ng Panginoon Isus sa Ama. Ito po ay dumami. At nang ipunin pa, 12 kain. Amen. Makita po natin sa amin, sa probinsya, ang isang kain ay para po yung isang bangkat kung tawagin sa amin. At ang isang bangkat po na yan ay halos naglalaman po yung 12 basket. Amen. Ganun karami ang ibibigay, ibabalik na niyo sa atin. Gaming 12 kain. Amen. Ang laman mo na 12 basket. Napakarami ang ibabalik ng Diyos sa atin kapag tayo nagbigay sa Panginoon ng ating kasabong bahagi. Amen. Para ramihin po yan ng Diyos. Ang kailangan ay makita lamang sa bawat isang po sa atin na tayo ay nagbibigay sa Panginoon. Amen. At anong gagawin ng Panginoon? Para ramihin niya po yan. Amen. At talagang umaaba po yan. Amen. Kung isipin po natin, yung 5 tinapay gaano lang po yan. Amen. Pero kung yan nagbula sa puso mo, tapat ka, sumunod sa kalooban ng Diyos, talagang mas marami pa isa dyan ang ibabalik sa atin ng Panginoon. Amen. At sabi po ng Galatian chapter 6 verse 18, huwag natin isipin na madadaya po natin ng Panginoon. Kung anong iyong itinanim, yun din po ang iyong aanihin. Pakainihan po kayo ng pagtatanim sa Diyos. Amen. Kung marami kang tatanim, marami kang hintay bubunga at marami kang habisin. Hallelujah. At sabi ng aklat po ng Lucas chapter 6 verse 28, magbigay kayo at kayo bibigyan ng sultangan 6 at umaapaw pa. Amen. Ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. At lahat ng ibibigay mo sa Panginoon, maniniwala at mananalig ka na ang lahat na yan ay ibabalik sa inyo ng Diyos ng mas marami pa. Paniwalaan po natin ang salita ng Diyos natin mababasa sa pagkasinasabi po ng aklat ng John 17 verse 17. Italaga mo sila sa katotohanan
katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kaya lahat ng ating napakinggan, sinabi ng Diyos, yan, lahat yan ay totoo at gagawin ng Panginoon. Amen. Ngayon po, itingnan natin sa pagtatapat natin sa Diyos. Kailangan natin manalig sa Panginoon sa lahat ng ating ibinigay at huwag po tayo mag-alinlangan. Amen. Sabi po ng aklat ng Mag-awit chapter 2 verse 5, nararapat na handog iyong ialay, pagtitiwala niyo ay kay Yahweh ibigay. Amen. Amen. Sa pagbibigay mo sa Diyos, naniniwala ka ng iyong ibibigay. Babalik sa iyo ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw pa. Alimang tinapay mo na ibibigay mo sa Panginoon Isos, papalitan mo niya ng Diyos Ama ng 12 kain. Hallelujah! Amen. Yan po, kapag nananalig ka. Amen. Sumasampalataya ka. Lagi mo ibibigay sa Panginoon, ay ibabalik ka ng Diyos na buhay sa iyo ng siksik, liglig, at umaapaw. Hallelujah! Amen po, maniwala po tayo sa Panginoon sapagkat ang lahat ng narito na kanya sinabi, lahat yan ay totoo. Amen. At sa ating mga pastora, siya po ay pinirang po ng Panginoon bilang pastor. Amen. Sabi naman po ng Galatians 6:6, dapat bahagi na ng lahat ng mga pagpapalang tinatabasan ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita po ng Diyos. Amen. Ang ating pastora po ay ang puso po niya ay nasa Panginoon. Nais niya nakakuha ang mga kapahayagan ng Diyos para po ibahagi po sa ating lahat nilang kalakasan ng ating spiritual na buhay. Amen. Yan po, ginagawa po natin pastor. Hindi na po siya nagtatrabaho. Pinalimutan na niya ang kanyang mga pangarap. Alang-alang sa Diyos at alang-alang po sa ating lahat na kanya pong tinuturuan. Kaya po, magbigay po tayo ng lakit, pagmamahal, na ukol sa ating pastor na ibigay Diyos sa atin. Utang na doon natin sa Diyos sa kanyang buhay na tayo po ay nabagi ng salita ng Diyos at tayo ng bago at kaligtas. Amen. Amen. Kaya po, pagkulang po natin ang mahalagang pagmamahal sa ating pastora, hindi sa mga bagay na pagtulong sa kanya sa bahay, kundi sa pamagitan naman po ng love gift. Hallelujah, pagmamahal sa lingkod po ng Diyos. Amen. Para tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Sige po, tayo po ay magbigay sa Panginoon. Marami po yung mga butas. Punin po natin yan ang pagtatanim para mayroon po tayo aanihin. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ibig at umaapaw. Babalik, siksik, ibig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Napakasaya lang. Kapag sa Diyos ka nagbigay, masaya. Bakit? Mayroon kang inaasahan. Amen. Sige po. Nakapagbigay na po ang lahat. Nakikita po yan ng Lord. Asahan niyo na ang lahat ng kanyang pangako ay tutuparin niya sa bagay sa atin. Sige po, inanyan ko lahat na taas po natin mga kamay sa bakit tayo imalangin sa Panginoon. Ang banal sa pangalan ni Jesus, Julio Diaz narito, ang banal na labing ito na binigay ng aking mga kapatid sa pananampalataya sa iyo, Diyos. Sila po ay nagtitiwala, o hallelujah, ng lahat na kanilang binigay, ay babalik niyo po Panginoon sa Spirit at umapaw pa o Diaz. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, sila po ay naniniwala sa iyong Panginoon na sila po ay magpapalain. Salamat po Diyos, ingatan mo po ang kanilang trabaho ni Diyos, ano man kanilang kinabubuhay na hindi ito masalata ng kahoy sa pangalan ni Jesus. Pagpalayan mo rin po Diyos ng mga kapatid kung hindi pa nakapagbigay sa iyong Panginoon, mabigyan mo na sila mga puhunan, mga trabaho, upang po sa mga sunod mong gawain, makapagbigay din naman po Panginoon. At ingatan mo rin po Diyos ang siyang hawak ng pananalapi ito Panginoon. Salamat po Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesucristo na ibutong na aming Panginoon na kapagligtasan ng lahat ng anak ng Diyos, ay magsabi lang, Amen. Amen. Bigyan ko na po ang mic, sunod po na tayo. Sabay po ng ating mahal na pastora, siya po ang magsisir.